Praise God. Come on, church, let's all arise. Tayong lahat ay tumayo. Sa umagang ito, maging sa mga tahanan, are you ready to worship the Lord? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It has been a while na matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Kaya it is a good opportunity na tayo'y magkasama-sama na magpuri sa Panginoon. Amen. So you can say hi to the person Hi. beside you, sa iyong likuran, say hello sa mga bago. You are welcome in the church. Amen. Praise the Lord. Kaya nga ang hamon sa umagang ito, ikaw ba ay handa na magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pero may nice lang kung sabihin sa word ng Lord. Sabi sa 2 Corinthians 15 verse 57, thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Sa dami-dami ng mga nangyari sa paligid, tanging ang katagumpayan pa rin na nanggagaling sa Panginoon na pinagkakalob na sa atin, sa bawat araw. Yeah, this morning we will declare that God is our strength, God is our refuge, God is the answer for everything. Amen. Do you believe that? Amen. Amen, amen. Yeah, this morning let's declare this song before the Lord. Yes, Lord. You are strength, oh God. Strength will rise. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. One more time, let's declare. Strength will rise. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Come on, Lord. let's declare one more time. Strength will rise. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. Yes, you are, Lord. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not make you old, no weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Hallelujah. It's good to declare that God is our strength. One more time, let's sing this song. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait We wait upon you, Lord. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait Strength upon will the Lord. rise. We will wait Yes, upon the Lord. Lord. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait Strength will rise. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign
beside you. My heart and my strength, many times they fail. Yes, there's one truth, but there is one thing, always will remain. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Woo! God is the strength. Yes, you are, Lord. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. I'm gonna say one more time. Who am I? Who am I in heaven but you? There's nothing on else, Jesus. There's nothing on earth I desire. The desire of my heart. Beside you. Woo, woo. My heart and my strength, many times they fail. But there is only one truth. But there is one truth that always will remain. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. You are the strength. You are the strength of my heart. You are the strength of my heart. You are the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Declare before the Lord, God is the strength of my heart. Yes, you are, Lord. God is the strength You are the strength of our bones, of our spirit, of our soul, oh God. This morning we declare it, God, that you are everything, Lord. Thank you, Jesus. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Yes, forever, forever. Oh, hallelujah. You are strength, God. You are my all in all. Tunay, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang tangi namin magiging sandigan at tangi namin magiging kalakasan sa mga panahong ito, Lord, na mga nangyayari sa kapaligiran, O God. If we are not rooted, if we have not founded, Lord, in your words, in your promises, in your presence, Lord, then we are nothing, O God. Kaya, Lord, it's good opportunity, it's good, Lord, to sing, Lord, to declare that you are our strength, O God, of our bones, of our soul, of our lives, O God. Come on, church. Come on, declare before the Lord, God, you are the strength of my heart. Strengthen me, O God, Lord. Strengthen me, O God. Come on, let's just encourage ourselves this morning. Thank you, Father. Thank you, Lord. Only by your Spirit, O God. Only by your Spirit, by your presence, O God. Lord, we will be strengthened, O God, Lord. And we need, Lord, we need you, Lord. We need you, Lord, in our lives, O God, sa mga panahon ito, O God. Thank you, Father, for this day, for the opportunity that we can come to you by grace, by mercy, O God. And Lord, this morning, we continually acknowledge, O God, Lord, your
Lord, ang mga mabubuting ginawa mo sa aming mga buhay, O God. Tunay na ikaw ay mabuti at dakila sa aming mga buhay, O God. At nais namin, Lord, sa umagang ito na hanapin ang iyong presensya, hanapin ang iyong kalooban, ang iyong katwiran, ang iyong kagandahan sa aming mga buhay, O God. Kaya't, O Diyos, sa umagang ito, tulungan mo ang bawat isa sa amin, maging ang mga nasa tahanan, Lord, na huwag aming makanaig, Panginoon, sa umagang ito, O God, Lord. That we will not let your presence go away, O God, but we will seek, O God, your presence this morning, O God. Nais ka naming makanaig at makatagpo sa umagang ito, O God, Lord. Dahil ikaw, dahil ang lahat ng bagay nasa iyo, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. Why don't we just give the Lord a mighty shout of praise? For He is worthy. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Come on, church. Let's just lift our voice before the Lord. You want to sing a new song to the Lord? You can sing it before the Lord. You can express yourself before the Lord. Yes, Father. Oh, it's so good, Lord, to worship you, God. It is good to sing praises to your name, oh God. With a voice of praise, with a voice of worship, with a voice of triumph, oh God. That we are victory, oh God, through our Lord Jesus Christ. Woohoo! Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Woo-hoo. Yes, God. Oh, we love your presence, Lord. We love your presence this morning, God. We love your presence, Lord. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Oh, we love your presence, God. We want to dwell in your presence. Dwell in the house of the Lord. In the house of the Lord. We will dwell in the house of the Lord. Oh, Jesus. Where peace and joy we can find it unto you, God. Oh, Lord. Oh, we praise your name, Lord Jesus. Yes, yes, Lord. Oh, it's good to be in your presence, God. It is good to be in your presence, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. Lord, we want to enter in your gates with thanksgiving in our hearts, entering in your courts, oh God. For this morning, Lord. Thank you, Lord, that we know the truth, oh God, that you're opening the gate, the courts for us, oh God, because you love us, oh God. And this morning, Lord, we just want to be with you, Lord. We just want to be with your presence, oh God, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We come back to you, God, with a heart of worship, with a heart of praise. And we just continually humble down ourselves before you, Lord. We just continually humble down, Lord. And we want to seek, Lord, you, God, in our lives. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, we miss you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. Oh, God, Jesus. Nanunumbalik sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. With all our heart, Lord. Hinahanap ang iyong kalabihan. Niyayakap ang iyong kalooban. We come to you, Lord. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong kaladwihan. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa po, nanunumbalik. Nanunumbalik
kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Lilipas sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Mahari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, come on, church! Lift up your voice into the Lord! Thank you, Lord, for this day. Yes, Lord! Panginoon, ito ang aming sigaw sa umagang ito. Na ikaw at Diyos ay maghari, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord. At tunay, Panginoon, na ikaw ay naghahari, Panginoon, Lord. Sa lahat ng bagay, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kapaligiran, sa mga nangyayari, sa kapaligid, Panginoon. Ikaw at Diyos, ang iyong kalooban, Panginoon, ay mapangyari, Panginoon, at maghari, Panginoon. Oh God, thank you, Father. Thank you, Lord, that meron kaming isang Diyos na buhay. Isang Diyos na humikilos sa lahat ng bagay, Panginoon. Tanging ikaw lang ito, Panginoon. At sa umagang ito, Diyos, papuri, Panginoon, pasalamat, Lord, ang aming ibinabalik, Lord, sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Dahil ikaw, Diyos, ay karapat-dapat, Panginoon, na papurihan at pasalamatan, O God. Thank you, Father. Come on, church, one more time. Let's give the Lord mighty shout of praise. Hallelujah. 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 Ma'am. Magandang morning sa bawat isa. Kahit kayo ay naka-face mask ay sana kayo ay nakangiti pa rin. Tanggalin ko muna yung akin. Okay, it's good to see some of you na nakalabas din ng tahanan. Yung iba ay nakauwi. Katulad ng Engineer AJ. Since January ka, nasa Bulacan na, no? Tama ba? January? Ha? June? Uwi ka pa ba nun June? Oh, si Nanay Choling narito rin. Na-stuck sa Masbate, no? Uwi pa more. Okay. Teka lang. Welcome natin si Kyla, friend ni Princess. Hello, Kyla. Okay, welcome to the church. At sa mga iba pa na narito. Okay.
Tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon Diyos. Ang ating pong tatalakayin sa kanyang salita ay makikita natin sa Hebrews. Hope anchors the soul. Sa Hebrews chapter 6, if you have your Bibles with you, yun po ating pong babasahin to sa Hebrews chapter 6 verses 13 to 20. Kaya sa ating pong nakagawiang tradisyon, tayo po ay tumatayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon Diyos na ating pong pag-aaralan at magbibigay po ng ganap na palakasan sa atin mga buhay. Hebrews 6, starting at verse 13, "For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself, saying, Surely blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation, to them an end of all strife. Wherein God willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirm it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Why? Whither the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest for even after the order of Melchizedek. Tayo manalangin. Panginoon, hinihiling ko na ikaw ay mangusap sa amin na ito po mga salita, bagamat yung ibang mga terms ay medyo malalim, ay as we discuss it, Lord, you're going to speak into our hearts, that it would really serve as an anchor, Lord, to our soul. In these trying times, in these trying moments, hindi lamang Panginoon kami, pero Lord, sa buong bayan namin, especially Lord, itong mga naganap na bagyong nagdaan, Lord, lalo sa probinsya ng Cagayan at sa mga marami pang puok na nasalanta. Panginoon, patuloy naming inaas, Lord, ang iyong pong comfort, ang iyong pong pagbibigay ng resilience, ng katibayan ng loob sa aming pong mga mamamayan. Kaya, Lord, salamat, O Diyos, na dito sa aming lugar ay kami ligtas. Salamat sa iyong patnubay. Salamat sa iyong pong pagpapala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Kaya yung ating pong binasang salita sa banal na kasulatan ng Lord. Salamat, Ate Beb. Kaya sa Hebrews chapter 6 ay maging ay conversation po ng Panginoon Diyos at ni Abraham, no? Ito po ay tinatawag na Hebrewistic covenant. Dahil si Abraham ay isang Hebreyo, ang Diyos po ay nakipag-covenant, nakipagtipam kay Abraham. Okay, and bagamat kinakailangan po nating intindihin na ang panahon ay nagbabago, na time is continually changed, but God is still the same. Do you believe that? Na ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay, maaring we are living in a new era, okay? And it's quite different, but God is still the same. Maaring iba ang audience. The audience has been transformative, but I truly believe that God is still the same. Or the crowd has changed their views, but God is still the same. Ang tema po ng Hebrew sa banal na kasulatan sa Bible, ang book po nito ay the book of better things. Sabi niya, better things. Naniniwala ba kayo na merong
mas maigi pang darating sa buhay natin. Bagamat dumating po ang pandemya, ang samot-saring problema, kasama nitong pandemyang ito at nitong ang recently ay ilang bagyo tayo ay binayo ang ating bansa. Ang Panginoon Diyos po ay Panginoon ng progression. Ibig po sabihin noon ay ibig sabihin na not for something good to poor, hindi dahil sa mabuti nagiging mas masama. Hindi rin po nangangahulugan the something less to lesser. Ibig po sabihin ng progression ay napapaigi ang ninanais ng Panginoon Diyos sa atin. God saves the best for last. Okay? He saved the best for last. Okay? And I think that He promised better things for each and every one of us. At dahil yun ang nilalayon niya, yun ang layunin niya, that He wants better for you and me and each one of us in our lives, ay ipinapakita po niya ang kanya pong ganap na pag-ibig at pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya, dahil hindi kayo dinapuan ng virus at hindi pa kayo mga patay, narito kayo, ang ibig lamang po sabihin niyan ay meron pang layunin ang Panginoon Diyos sa iyo. Okay, mabuti ang Panginoon, Okay. Bagamat sa mga nakaraang buwan ay tila marami sa atin ng sumablay, marami sa atin ang tila nagkaroon ng samot-saring problema, pero sa umagang ito, sa ating pong tatalakayin ay magkakaroon po ng angkla, ng angkor, ang inyo pong mga kaluluwa. Kaya, sa pagsulat po ng libro ng Hebrews, ay dito po binibigyan po ng paglathala ng writer, ng sumulat, yung experience po ni Abraham sa ating Panginoon Diyos. That God means well with us. Na ang pag-ibig po ng Panginoon Diyos at ang kanya pong compassion, that God is trying to comfort us, especially in times of confusion. And definitely, we are in times of confusion. We are in times of uncertainty. Okay? Masyado pong magulo, masyado pong maraming mga bagay na hindi natin tila maintindihan, maraming mga pagsubok sa buhay, kaya tayo po ay nabibilang sa ganito pong panahon. At kadalasan po, yung external, yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid, ay nakaka-affect po ito sa ating pong kalooban, sa ating pong pagkatao. Kaya, kung lahat ng mga bagay na iyon ay i-add up mo, okay, ay makikita po natin na may mga tila pagbabago na nangyayari, lalong-lalo na sa ating sarili. Okay? Nung pumutok po ang pandemya nung March na kinansela ang lahat, okay, ay tila nabigla tayo, no? Okay? Nabigla. Hindi lamang ang ating bansa, pero ang buong sandaigdigan ay nabigla sa pagkalat nitong pandemyang ito. At kuminsan ay apektado itong ating eating habits. Okay? Kuminsan pag may ganun, hindi ka makakain. Di ba? Nangangayayat ka. Okay. O kaya naman, yung iba naman, kain lang ng kain. Di ba? Kita nyo si LA, after 8 months ng pandemya, hindi pa rin pumayat. Okay. Yung iba ay hinahabol nila yung comfort food. Okay. Kung ikaw ay sanay sa isaw, ay gusto mo kumain ng isaw dahil ang tagal mo, walang street foods eh. Okay. O yung iba naman ay, nagtitibi. Hindi matunawan sa kanilang pagkain. Yung iba ay nasusuka. Okay. At di makatulog. Nagkakaroon ng insomnia. Ang iba ay moody. Diba? Konting ano mo lamang, nakasigaw na, mainit na ang ulo. Okay, it's hard to deal with. Okay? So, lahat ng mga bagay na ito na
yung external factors na nangyayari sa ating paligid ay talagang apektado yung ating pong pagkatao. At ito po ay nagdadala ng stress sa buhay natin. Sabi nga, stress. Karamihan ng mga kabataang ka-chat ko, lalo-lalo ng mga high school, Pastor, stress ako sa module eh. Nakaka-stress ba ang module? Hindi ka lang sanay. Okay? Pero if you're going to manage your time well, definitely you can cope up. Okay? Sanay ka kasi ng face-to-face eh. Di ba? Araw-araw kang pumapasok, nandun yung teacher mo sa harapan ng blackboard, nagtuturo. Okay. Sanay ka sa ganun. Eh dahil nga ngayon, ibig sabihin, you need to learn to adapt. Okay? Kinakailangan mag-adjust ka na ayon doon sa change ng time. Kaya as you adapt, disciplining your time, managing your time well, eh lalo na, may gadget kang hawak habang ikaw ay nagmo-module, eh maraming temptation doon, maraming distraction. Kaya, if you are going to, kung ikaw ay, if you are in a stress, you either fight or flight. Lalaban ka, o ikaw ay, you will escape, you will run away from the responsibilities and the changes at mga hamon sa buhay na ating kinakaharap. At kadalasan nga, bilang mga Kristiyano, okay, apektado yung ating pong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Instead of fighting, fight the good fight of faith, sabi ni Apostle Pablo. Eh kaso, hindi. Okay. You just want to relax and have a comfortable life, so you flight. You run away from the challenges in life. And that's why God wants for us to have an anchor for our soul. Nais ng Panginoon Diyos na tayo po'y magkaroon ng angkla sa ating pong mga kaluluwa. Okay. Kaya, have you thought about it na it is an amazing thing, okay? Tila po nakakatuwa na ang Diyos na lumikha ng universe, ng buong kalawakan, ay concerned sa ating emotional being. Sino dito may mga emosyon? Lahat, siyempre. Okay. Hindi nagtaas ng kamay, baka robot kayo, no? Okay. So God is concerned about our emotional being. Okay? And itong mga talata binasa natin ay sinasabi lang ng Panginoon Diyos that He's watching over us. Okay? At sa Kanya pong pagtingin, okay, sa ating pong mga buhay, He learned that by giving an oath. Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng oath? Okay? Sa kanyang panunumpa, kung siya'y magbibigay ng sumpa, ng panunumpa, okay, ng pangako, okay, it will end all strife. Yun ang sabi sa verse na yun eh. Okay? Mawawala daw lahat ng kaguluhan, lahat ng alalahanin. Naunawaan niyo aking sinasabi dito? Pag ang Diyos daw ay nanumpa, nag-promise siya, okay, ay siguradong mawawala ang ating mga pangamba. Okay, ang ating mga alalahanin. Dahil yun ang sabi sa verse 16 at 17, for men verily swear by the greater. Ang tao daw ay nagsusumpa, pero ang tao ay humahanap ng collateral. Naman niyo, pag sa utang, di ba? Kaya mangungutang, sasabihin sa iyo ng nagpapautang o ng bangko, humanap ka ng collateral. Ibig sabihin, nang merong mas kakayanan na magbayad sa iyong uutangin sa akin. Kaya ikaw, hanap ka. Ay, si Mayor. Ako si Mayor. Siya magiging collateral mo. So, puutangin ka sa bangko. Dahil pag sumablay ka doon sa iyong utang, may hahabulin yung bangko. Eh, ikaw, wala kang kakayanan eh. So, may hahabulin yung bangko. Naman nga sinasabi din eh. Okay. So, for men verily swear by the greater, and an oath
for confirmation is to them an end of all strife. Okay. So, ibig sabihin, pag may pinangako na, wala ka ng pangamba. Pag nakautang ka na, tapos ang problema. Right? Tama? And in verse 17, wherein God willingly more abundantly to shew unto the heirs of the promise the immutability. Ano ibig sabihin ng immutability? Hindi pumapalya. Walang pagpalya ang Panginoon Diyos. Pumalya na ba siya sa buhay ninyo? Ay, hindi yun Diyos. Okay. The immutability of His counsel. Yung kanyang karunungan. Confirmed it by an oath. Binibigyan ng kahalagaan sa pamamagitan ng kanyang pagsumpa. Okay. So that it would end all our strife. Lahat ng ating alalahanin. Okay. Kaya, parang sinasabi dito ng Panginoon Diyos, as He's watching over our lives, ang sinasabi niya, I will do like you. Okay? I will swear so that you will be relaxed and trust me in the turbulence of the times. Okay. Magbibigay ako ng pangako. Okay. Ako'y manunumpa. Okay. Dahil sa inyong buhay, sa akin pong pagtingin, ay hindi kayo relax. Confused kayo. Okay. Aligaga ang marami sa inyo. Kaya pag ako ay nagbigay ng pangako at panunumpa, ay siguro naman magtitiwala kayo sa akin, lalong-lalo na in the turbulence of the time, sa kaguluhan ng panahon. But by swearing was a problem for God. Pag ikaw siya ay nagbigay ng panunumpa, problema sa kanya yon. Kasi wala siyang makita that is greater than himself. Wala siyang collateral. Sino magiging collateral ko? Okay. Because besides me, there is no other. Wala nang hihigit pa sa akin. Sino magiging collateral ko? I cannot find greater than myself. So I decided to swear by myself. Kaya ako ay nanunumpa sa aking sarili. Okay? That my word is true. Na ang aking salita ay totoo. Okay? God is saying, I'm getting myself on the line here. Inilalagay ko ang aking sarili. Okay? Nang sinabi niya sa verse 16, that surely blessing I will bless thee. Pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Oh, bakit kayong nanonood sa inyong tahanan, ha? Hindi kayo nagsasalita dyan. Huli kayo, ha? Okay. Nagluluto. Distracted. Okay. So, ito pong mga salitang ito, okay, o ito pong panunumpang ito, ay conversation niya kay Abraham. Okay? At sinasabi ng Panginoon Diyos dito that surely blessing I will bless thee. Okay? Multiply I will multiply thee. Okay? Ang sinasabi ng Lord dito that Abraham has not enough life for much blessing that God is about to give to him. Naunawaan niyo po ba? O naligaw na kayo? Okay? Yung sinabi ng Lord, surely, blessing, may pagpapala, I will bless thee. At ikaw ay akin pang pagpapalain. Okay? God is saying here, I have so much to give you that your life is not enough to receive it all. Yun ang sinasabi niya dito. Napakarami ng nais kong ipagkalob sa iyo, pero yung buhay mo, maikli lang. Hindi mo kayang tanggapin lahat ng ipinagkakaloob ko sa iyo. Okay? So, I have to pour it out on your children's
children's, 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 children. So, ang kanya pong kaisipan ng Diyos Ama ay hindi lamang sa lifespan ni Abraham, pero sa mga susunod pang salinlahi. From generations to generation, to generations, and to generations. Even up till now. Okay? Because you don't have enough life to compete with the blessings I have for you. Okay? So this is the conversation. Ito'y pag-uusap ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa at na walang iba kundi ng kanyang kaibigan na si Abraham. Because Abraham is a friend of God. Right? Tama ba? So John 15:15, ang sabi ni Jesus, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. Kung ikaw daw ay isang alipin, hindi mo nalalaman kung anong ginagawa ng iyong kaibigan. Yung secret ng iyong Panginoon ay hindi mo alam. Okay? But I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. If you are a friend of Jesus, then definitely whatever the Father is saying right now, Jesus is saying it to you. Because you are a friend of the Lord. Pero kung hindi ka kaibigan, hindi mo kaibigan ng Panginoon Diyos, wala kang naririnig. Okay. You are clueless. Pag sinabing clueless, wala kang alam. Okay? Sa salitang kanto, aanga-anga ka. Hindi mo alam. Okay? Kaya your life has no purpose at all. You don't know where you're going. Okay? Kung ano na lang, yun na lang. Naunawaan ninyo? Okay? So, friends means, okay, that whatever the Lord is telling, okay, He's going to tell it to you. Kung ano man yung mga bagay na iniisip ng Panginoon Diyos, ay Kanya pong ipapayag sa inyo. Dahil He is your friend. Okay? So, itong conversation na ito, okay, itong pag-uusap na ito, na sinulat ng may akda sa Hebrews, ay mga bagay na wini-whisper o ibinubulong ng Panginoon Diyos sa kanyang kaibigan na si Abraham. Okay? God is saying to Abraham, I got more blessings. Okay? I got more healings than your diseases. I got more life than your time. I got more prosperity than your strength to receive it. I got more harvest that you won't able to finish harvesting even to your children's children. Right? So when man blesses you, kung ikaw ay pagpapalain ng tao, that's a good thing. But when God blesses you, that's eternal. That's immutable. That is everlasting. Right? Na-stir up ba yung heart ninyo? O wala kayong pakialam sa mga naririnig nyo ngayon? When I was trying to study this, it really stirred something in my spirit and in my heart. Okay. Na iniisip ko, wala pa akong apo, no? Okay? Hindi ko pa nakikita yung apo ko, hindi ko pa nakikita yung apo sa apo-apuhan ko. Pero nasa isip na ng Panginoon ang buhay ng aking apu-apuhan at kinaapu-apuhan. Kaya itong mga bagay na ito, okay, ay pangako ng Panginoon Diyos sa atin so that we will not be worried. Kasi pag nakikita niya na worried tayo, nagwo-worry siya.
na tayo ay worried sa mga bagay na wino-worry natin. Nag-aalala ang Panginoon Diyos dahil tayo nag-aalala sa ating mga alalahanin. So God is saying, I don't want you to be worried, so I am going to end all strife by giving you an oath. Ayoko kayong mag-alala sa buhay nito, kaya lahat ng mga alalahanin ninyo ay akin ang ihinto sa pamamagitan ng panunumpa na aking ipagkakalob sa inyo. I'm going to end the pressure in you so that we can all sleep tonight. Okay. God is bringing us into a place of rest so that we will have the comfort. Okay. Pag sinabi ng Lord, I will bless thee. Sa Tagalog, pagpapalain kita. Ano ibig sabihin ng pagpapalain kita? Palain. Okay. So it settles in your spirit. It should settles in your mind. Wala nang arguments doon. I will bless thee. Surely blessing, I will bless thee. Multiply, I will multiply thee. Okay. God saying, ask me no more about this. Pag sinabi ng surely, okay, ibig sabihin sureball. Mangyayari at mangyayari, maisa sa katuparan at maisa sa katuparan. Right? God promised to bless and multiply us. So, why are we discouraged and worried? Okay. Bakit sangkatutak na ang ano yun? Kulubot ng noo mo sa kaka-worry? Kung ang Panginoon Diyos ay kung ang mga ibon daw nakikita natin, hindi naman nag-aani, hindi naman nag-iipon sa kanilang kaban, pero pinapakain ng Diyos. Yun ang sabi sa Matthew, di ba? Mas higit pa ba sila kaysa sa atin? Kung ang mga bulaklak ay dinadamitan ng Panginoon Diyos, hindi ba tayo kayang damitan ng Panginoon? Hindi ba kaya ng Panginoon Diyos na bigyan ang ating pangangailangan? Okay. So where is the problem lies? Nasaan ang problema? Doon ba sa nangako? O doon sa pinangakuan? Doon sa pinangakuan. Tayo ang nagwo-worry so much. Okay? The struggle is always in the mind. Laging nasa isip. Sino ditong may mind? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, kaya hirap sa module. Sa Genesis 1:26, alam na natin to, pero babasahin ko sa inyo. And God said, let us make man in our image after our likeness. Nilikha ng Panginoon Diyos tayo ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Right? Pero dito sa verse 26, ay sinabing, let us. Bakit let us? Sinong kausap ni God? Si Adam? Gagawin pa nga ng Lord si Adam Sinong kausap ni God? Di ba? Let us make man in our image. Ilan ba kanilang ginawa? At this time. Okay.
Let us make man. Hindi naman men. Okay, singular. Isa lang ang kanilang ginawa. So, how does us come out as one? Right? Because the let us is also one. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay. The theology of Trinity. Naunawaan ninyo? Okay. How is one man an expression of us? Because the let us is also one. Okay. Itong diagram na to, kung kayo ay nagdi-discipleship, alam nyo to. Tayo ay composed ng tatlong bahagi. Ating body, doon sa unang triangle, that is composed of bones. We have 206 bones. Kung na may natanggalan na, minusan nyo na lang. Kung may nabali na, okay? At yung ating flesh, yung ating laman, okay? And then, we have the soul. Okay? Nandyan yung emotion at yung reason. Yung ating emosyon. Yung ating reason. Okay? At ang nagpapatakbo niyan ay yung ating will. Yan ang kinaibahan natin sa mga hayop. Tayo ay merong free will. Binigyan tayo ng sariling pagpapasya ng Panginoon Diyos. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Okay? And then, the Spirit. Okay? Sa Spirit, nandyan yung intuition. Intuition is the ability to be taught inside. May mga bagay na inilalagay ang Panginoon Diyos sa iyo. Okay? At yung iyong devotion naman is the way you make way to have contact with the Lord. Okay? So ito, tatlong bahaging ito ng tao, okay, yung ating katawan, diyan yung world consciousness. Conscious tayo sa ating paligid. Right? Tama? Pag malamig, ramdam mo ga? Not unless na ikaw ay maraming blubber. Okay. Alam niyo yung blubber? LA, alam mo yung blubber? Ikaw yun eh. Hindi yan. So pag malamig, nilalamig ka. Ang espiritu mo ba nilalamig? Hindi. Pag mainit, ramdam mo yun. Pero your spirit does not. Okay? The spirit naman ay yung God's consciousness. Okay? You are conscious about the Lord. Okay? Yung contact mo, okay, sa Lord. Okay? Yung ating union with God's Spirit and with our spirit creates the fruit of the Spirit. Na sinasabi sa Galatians. Ano ba ang fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, gentleness. Yung siyam. Meron ka ba nun? Okay. So if you are in union with Christ, you have the fruit of the Spirit. Okay? At yung soul gives you self-consciousness. Conscious ka sa iyong sarili. Nung hiningaan ng Panginoon Diyos si Adam, naging conscious siya sa kanyang sarili. Okay? How he feel. Okay? Yung kanyang emotions at reason ay naroon. Okay? Ito yung pagkatao mo. Yung soul ay hindi kaluluwa. Kasi Tagalog, hindi ghost yun, ha? Okay? Yung pagkatao mo, your being. Sa Bible, yun ang tinatawag na soul. Kaya ikaw nakakapagsulat ng poems. Okay. Ikaw ay nakakalikha ng awit. Okay. Ito ang pagiging unique mo.
Kaya sa Bible, makikita niyo si David sa Psalm, sinabi niya, "Why are you so cast down, O my soul?" Kinakausap ni David yung kanyang sarili. Bakit ka nakapangalumbaba, o kaluluwa ko? Bakit ka napakalungkot, o kaluluwa ko? Nalulungkot si David. Okay. Sinabi ni David yun dahil sa katotohanan na ito ang madalas atakihin ng demonyo, yung ating kaisipan. Our emotion and our reason. Diyan umaatake kaagad ang kaaway. Right? Satan don't need your car. Hindi kinakailangan ng demonyo ang inyong sasakyan. Nanakawin ba niya yon? Magdadrive ba si Satan? Satan don't need your house. Bakit? Wala ba siyang tutulugan? Kaya kinakailangan niya ang iyong tahanan? Satan does not need your job or your work. Bakit sa Monday papasok siya? Imbis na ikaw? Di ba? Okay. Bakit? Bakit ko sinabi yon? He's using your car, your house, your job in order to get into your nerve. Ginagamit niya itong mga external na ito na pagmimay-ari mo na mamalapit sa iyo para he would be able to get into your nerve. Hindi kanya tatantanan. Iinisin ka niya, i-upset ka niya, i-prostrate ka niya, i-discourage ka niya. Dahil ang ultimatum niya, ang ultimate mission niya is to kill, steal, and destroy. Hanggat hindi ka patay, hindi ka niya tatantanan. Humihinga ka pa ba? Sagot, mga kapatid, humihinga pa po kayo? Okay. Sabi sa Bible, okay, those that has breath, praise the Lord. Sa mga tao may hininga, magbigay papuri sa Diyos. So the enemy is after your soul. He is after your mind. The battle is always in the mind. Sa utak. Right? Tama? Pag nag-play ako ng gitar, meron ba to, Brad? Naka-on ba to? Marunong ko mag-gitara, akala nyo. Bow. Salamat sa mga pumalakpak. So it is in the mind that we serve the Lord. Is it with the mind, with my mind, that I can play the guitar? It's not with my fingers. The mind. I tell my mind that I'm going to play the guitar, that I'm going to strum it. Gets nyo ba? Okay. It is the mind that the devil hates. Yung ating utak, yung ating kaisipan. Okay. Kaya itong taong 2020 is a long year fight for our mind, for our peace, for our strength, fight for our faith, fight for our tenacity, fight for our resilience, fight for our fortitude. What is going through your head when nobody is watching? Ay, wala naman church eh. Hindi naman ako nakikita ni Pastor. Hindi naman ako nakikita ni Ma'am Eunice eh.
Hindi naman ako nakikita eh. Picture-picture lang na nanonood, nanonood ng SOS, then afterwards, papatayin. Sa taong ito ay nag-shoot up yung yung problem sa mental health. Right? A few weeks ago ay meron kaming makausap na psychologist. Okay, we have a webinar training. Okay? Ang mga ibang tao ngayon sinasabi na masyado na akong depressed. I'm so very depressed. Ang depressed na salita po ay clinical term na ang psychologist lang ang pwedeng magsabi kung ikaw ay depressed. Hindi ka depressed, sad ka lang. Malungkot ka lang, hindi ka depressed. Yung iba masyadong, depressed ako eh. I'm so depressed because there's so many things that I have to do eh. Tambak-tambak na, you know. Masyadong binibigyan ng gravity yung mga bagay na iniisip ng marami. Well, kung ikaw ay depressed, you need a counselor. Yun lang yun. Kaya nung sinabi ni David, why are you so cast down, O my soul? Ito yung dinidiscuss dito sa text. Okay, na ating binasa sa Hebrews 6. Dahil if we are not being careful, then our souls will be moved in every headlines that you read, in every bad news, in every text, in every phone calls, or in every activities that you had. It's going to be swayed. Kung walang angkla yung ating soul. Walang tiba yung ating emotion at reason, which is part of our soul. And we are so tired of racking our emotions, our feelings, that it creates so much fear in each and every one of us. Right? It is in our soul if you're going to look back on our past. Kung ikaw ay tatanawin mo ang iyong nakaraan, it is in your soul. Souls were wounded by someone who is even already dead. Diba? May mga taong patay na nakasakit sa atin sa mga nakaraang panahon ng ating buhay. Nandun pa rin yung prints ng kanilang mga sinabi. It is echoing in our minds. Mga bagay na sinabi ng mga taong nakasakit sa atin na ang iba ay patay na. Biruin mo yun, 6 feet under the ground na yung nakasakit sa iyo, pero masakit pa rin. Every time na naalala mo. Okay? So the turbulence of the soul is coming from the past. The complexity comes from our future. Comes from our present, At yung uncertainties comes from the future. Right? All of these three things ganging up in our mind at the same time. The past, the present, and the future. Tumitira sa ating mga kaisipan. Okay. Sa isang banda, okay, naalala mo yung nangyari sa iyo 20 years ago. Okay. And then, bigla mo na lamang maalala yung mga babayaran mo na utang. At pagkatapos, mamaya, worried ka na dahil iniisip mo kung kakayanin mo pa next year.
alternative, makikita po natin dito that the soul is assaulted to all three time period. The past, the present, the future. Sino dito merong past? Merong past na hindi ka nais-nais. Lahat tayo. Sino ditong may present? Sino ditong may future? Not unless na tapusin mo na ang buhay mo today. Di ba? So itong yumayanig, nagrarak sa atin, sa ating kaluluwa, sa ating emosyon at sa ating kaisipan, sa ating emosyon at sa ating reason. And it wears us. Di ba? Napapagod na tayo. It worn us down. Okay? And our mind is so disturbed. Lalo na ngayong taong ito. It's bad enough. Okay? Kaya, ang sabi ng mga psychologists, kung ang mga tao daw ay familiar na sa disturbed mind, ibig sabihin ng disturbed mind, wala kang peace. Okay? At familiar ka na sa pagkakalat ng iyong surroundings. Yung kalat ka, no? Hindi organized. Kung saan-saan na lang. Okay. Burara. Okay. Meron ba ditong burara? Okay. That they won't clean up the home because they weren't able to clean up their mind. Hindi nila lilinisin ng paligid dahil sinasabi nila ay marumi din naman ang aking kaisipan. Okay. So, anong tulong noon na hindi ko nga malinis ang kaisipan ko, lilinisin ko pa yung paligid? Right? So if you're comfortable enough for the clutter in your place or in your closet, it is also a sign that you have a cluttered mind. Lagi kami nagtatalo, kami mga anak ko, pati si Michael. Ayoko ng marumi. Paligid. Ayoko maruming school, ayoko maruming church. Maarte ako eh. I just want it organized enough. Dahil ang kabilin-bilinan sa akin, ng aking lola, cleanliness. Hindi ba? Makikita mo daw ang linis ng isang pamilya kung malinis ang kanilang CR. Kaya pag pumunta ako sa bahay ninyo, kunyari sabihin ko, pwede pong maki-CR, jingle na po kasi ako eh. Alam na this. Si Ma'am Eunice naman ang mahilig talagang kukuskusin. Kaysa kabuturan ng inodoro. Ganun siya. Katoro. Kaya kung komportable ka na sa maruming paligid, sa inyo na medyo merong disturb ang iyong kaisipan. Kaya ang unang ginagawa ng mga therapists ay yung mga taong yon nilalagay nila in a clean environment. To help them understand that there is a place to put things. Hindi ko nga, doon na lang. Right? Kaya nga meron lalagyan para doon. Pagkagamit mo, doon mo ibalik. Hindi pagkagamit. Tatambak na lang kung saan. Kaya yung susunod na gagamit sa iyong tahanan, nasa yung nail cutter?
hanap na. Sa kasulok-sulukang ta, isang maliit na bagay lang hinahanap. Hinalugog ang buong bahay. Kasi ayaw ibalik. Yun ang kinaiinisan ko. May mga lalagyan ang lahat ng bagay, ibalik. Yung mga tools. Di ba, Michael? May lalagyan yan, ibalik mo. Hindi pagkailangan ko kung saan ako maghahanap na bulkang mayon. So we need to declutter our minds. Okay. So, yung ating pong binasa sa Hebrews 6 is for us to understand how far God could go to calm our troubled minds. Kaya sabi niya sa verse 14, saying, surely, blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. The hardest thing to preach to God's people is that they are familiar with the words, I will bless you. Familiar na tayo. Gas-gas na. God bless you. The Lord bless you. Gas-gas nga. Okay? Kaya ang ating mga puso, kalyado na. Hindi na na-stir up sa salitang God is going to bless you. So do you truly believe that God is going to bless you? O kita ninyo? I-respond? Okay? Pag itang verse na ito ay binasa ninyo at talagang nangusap sa inyong puso para kayong tumama ng loto. Na pag sinabi ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, totoo! Pagpapalain kita! Wala eh. Nung una, hindi niya ako nag-gets eh. In-explain ko lang, kaya kayo ganyan. Eh. So, sinasabi ng Lord sa atin that His giving is irrevocable, immutable. Pag sinabi ng immutable, walang palya. Okay. That no matter what we've been through, okay, it will be all right. Because He is bringing the better things. He's saving the best things for last. May higit pang darating. Kung ikaw ay nawala ng boyfriend na pogi, may higit pang mas poging darating. Oh, tama anak. Kung ikaw ay nawala ng trabaho, may higit pang mas magandang trabahong darating that would benefit your health, your family, and your children. Hindi yung trabahong kabayo, trabahong kalabaw. Mamamatay ka na, hindi ka pa rin sumasahod. Sinasabi ng boss mo, kasi pandemya. Maghintay-hintay ka lamang. Siguro after 6 months. Huh? Wala akong kinakain na kami. Meron ako diyang kamote. Isang sako, bibigyan kita. Kaya pag wala kang pag indifference ka sa ganitong sinasabi pangako ng Lord, it is a sign that you really don't believe. So, para ma-convince tayo, sinabi ng Lord, surely. Okay. Sabi niya, saying, surely. Okay. Sureball, darating. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon Diyos dito is talking about that He has already done it. Tapos na! Done deal! Wala nang pag-uusap. Pagpapalain kita. Hindi mo na kinakailangan itanong pa, Lord, pagpapalain mo ba ako? Ay, kakulit mo naman Ano pa bang gusto mo? Ako inanumpa na. Ano pang gusto mo? Pag nilaglag ko lahat, hindi mo naman kaya. Mamamatay ka. Gusto mo lahat Matakaw.
Nagalit eh. That's why when we celebrate the goodness of God, we express ourselves. We praise the Lord. No matter how difficult life is, we know that, Lord, you're going to bless me. I know that. That's for sure. Iba, disturb ang mind. Maraming clutter sa kanilang mga kaisipan. We need to apply prophetic praise. Ano ibig sabihin ng prophetic praise? Wala pa man, nagdidiwang ka na. Right? Dito dapat advance tayong mag-isip. Kaya lang iba sa atin, advance mag-isip ng problema. Hindi pa man nangyayari, patakitin ata ako, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Wag po na po, wala pa kayong libingan. Hindi pa tapos. Hindi, pag namatay ka, kahit nilulugan mo yun, as paid na yun, Brad. Di ba ganun yun? Oh. Okay. Right. Surely I will bless thee. Multiplying, I will multiply thee. Okay? So, meron pang math term. Okay? God is not using addition because addition is too slow. Multiplication is addition in speed dial. Okay? Kasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 10. Eh kung 2 times 5, di ba? Mabilis. Okay? Multiplication is addition in speed dial. God is saying it will be sudden. It will be speedily. It will be right now. Kaya sinasabi ng Lord, willing siya to sign a contract, a covenant, a deal. Okay? He was looking for a collateral that is better than himself, but he cannot find nobody that is better than himself. So God is saying, I am committed to you that I am putting myself on the line. When he said that I am putting myself on the line, he was talking about the cross. Because He's not going to bless you until He went to the cross. At ang isang pinakamalaking harang ng pagpapala niya sa atin ay yung ating mga kasalanan. That's why He need to went to the cross. Kinakailangan niya magpunta sa krus ng Kalbaryo para mamatay sa ating mga kasalanan, sa ating mga maling gawa, sa ating mga maling kaisipan. He was putting himself on the line. I will bless you. Meaning, I will get myself out on the grave, and that is a sure sign that surely blessing, I will bless thee. Right? He didn't just went on the cross and die for us, but He resurrected on the third day. Para sabihin, okay, surely I will bless thee. Okay. O, ito na lang, hypothetical. Isipin nyo na lang na hindi nabuhay si Jesus. Uwian na. Ang ginagawa natin dito? Naniniwala tayo sa isang Diyos na sinungaling? Di ba? Dahil nung mangako siya na on the third day, He will rose again. So He put Himself on the line. He went out of the grave on the third day because surely I will bless thee. Bilang pong pagtatapos, mga kaibigan, we cannot change our past. Yung ating nakaraan, gaano man karumi, karumarumari, at ano mga ating mga pinagagawang hindi ka nais-nais, hindi na natin mababago yun eh. Kaya nga, past na eh. Tapos na po yun.
what we've been through. Sino ang nanakit ng ating damdamin? Sino ang nakadisappoint sa atin? We cannot change our past. So we cannot put our hope in our past. Hindi natin pwedeng ilagay yung pag-asa natin sa ating nakaraan. Because the past is a graveyard of our yesterdays. What is important is now. Right? Now. N-O-W. Now means 3 to 5 seconds. What are you thinking right now? What are you reasoning right now? What is in your soul right now? Is the words that you have heard really affected your entire being? He made us into His image, body, soul, and spirit. Hindi po mahalaga lang yung ating nararamdaman, yung nararamdaman ng ating mga laman. God wants to deal with your mind right now. He wants to deal with your heart, with your emotions, and the way you reason. Why are you like that? Bakit ganyan ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Bakit hindi ka makasunod sa iyong mga magulang? Bakit ka suwail? Bakit ka addicted sa mga bagay na alam mo makakasira sa iyo? Why? Because you're always looking at your past. Your past is dragging your future. You are stuck on the past. You're so worried. You look at the past and you look at the future. At inuukil-kil ng demonyo sa iyo, wala kang kinabukasan. Wala kang kwenta. Wala kang kayang maggawin. Inutil ka. And we always try to hear the lies of the enemy. And that's why He made the promise, surely, blessing, I will bless thee, multiplying, I will multiply. Ano bang mahirap intindihin doon? Meron bang mahirap na intindihin doon? Sa simpleng salita, that God swear and made an oath sa bawat isa sa atin. Bakit ganyan tayo mag-isip? Bakit nangangamba? O nagwo-worry tayo sa buhay na? Kaya, bilang pagtatapos, itong sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 3, verse 13 to 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Isang bagay lang ang aking ginagawa. And what's that? Forgetting those things which are behind. Ano daw kanyang ginagawa? Kalimutan na yung mga nakaraan. Ungkat ka pa ng ungkat. Nire-rehearse mo palagi sa iyong mga alaala. Every time na kausap mo si pastor o kausap mo ang kuya o ate mo sa Panginoon, kasi kuya ganito yung ginawa ni ganyan po kaya po nagkaganda ganitong buhay ko Why you always rehearse that?
Ano ba sabi ng Lord? Surely, I will. Pag sinabing I will, anong ano yun? Anong tense yun? Future. So Apostle Paul says, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Kung titingin ka sa iyong likuran, ano man ang nakikita mo sa iyong likuran, nakaraan na yon. Right? At kung may mga bagay ka na hindi nakikita sa iyong likuran, ayun na yung sa iyong harap. Those are the things which are before you. Kaya sabi ni Paul, I press towards. I press. Nagsusumigi. Nagsusumigasig. Hindi nanlalambot. I press forward. Ay wala. Kaya nga nagagawa ng stress is either you fight or you flight. Last Sunday, ang hamon sa atin ng Lord, what are you going to your giants that is before you? Are you going to fight and put him down? Or are you going to run? It's your decision. It's not mine. It's your journey with the Lord. It's not mine. Kanya-kanya tayong higanteng kinakaharap sa buhay na ito. Kaya Paul says, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kung alam mong may pagtawag ka sa Panginoon, you press on to that calling. That's mine, Lord. Magsusumigasig ako. Kaya ang tanong, can you praise the Lord? Can you give Him worship with what God is about to do with your life? Matatanggal niyo po ba yung kaliskis sa inyong mga mata para makita? Okay? That God is saving the best for us. What God is about to release in your life. Okay? Kaya yung sinabi niyang ito is the hope of God places before us is an anchor to our soul, an anchor to our future. Ang pag-asa po, ang hope. Yan po ang siyang nagpapagising sa inyo para harapin ang hamon sa buhay. Dahil kung wala na kayong pag-asa, you'll end up your life. Magpapatiwakal na kayo. Pero dahil may pag-asa, at ano yung pag-asa natin? Ang pag-asa natin ay doon sa covenant ng Lord, doon sa kanyang pangako. That surely I will bless thee. I hope that words would ring into your spirit and into your heart and into your mind. God entered a covenant with Abraham, not just to bless us, hindi para lang tayo pagpalain, pero para po magkaroon ng katahimikan at kapayapaan ng ating kaisipan at ating mga puso. Why don't we come before the Lord? Oh, we bless your name, O God, for your word. Let's all stand and worship the Lord right now. Kaya ba natin magbigay ng papuri sa Kanya sa umagang ito? Okay, giving Him the highest praise. Let's sing the song na nunumbalik sa iyong paglingap. Okay. Let's come back to Him right now, into His very presence. Lord, alam mo ang mga bagay na aming pinagdaanan sa buhay nito. Lalong-lalo na nung magsimula ang pandemya,
batid mo ito. Wala kaming pwedeng ipagkait sa iyo. And Lord, I pray right now, O God, Lord, this time, Lord, would be really a day that we can come back to you. Maraming marami na naming narinig na yung looking back, looking at our past, Lord, ay hindi talaga makakabigay, Panginoon, ng higit na katibayan sa aming pananampalataya. But this time, Lord, we are looking, Lord, basing our worship, O God, Lord, to the promise that you have for us. Surely, you're going to bless us, O God, Lord. And so, Lord, we come to you right now with a heart of worship. Dalahin ko, Panginoon, na ipuin mo ang bawat isa na narito, maging sa kanilang mga tahanan na nakikinig, Panginoon, ng mga isang ito. Nanunumbalik sa iyong pag-ibig. Let's make it a prayer. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Iyayakap ang iyong kalooban. Minsan ka nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ka ang iyong kalooban. Maghari ka, Jesus. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa puso ko. Buhay ko sa puso ko. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. We're going to sing that song and we're going to make it a prayer. But this time, I want you to bow down your heads and close your eyes. Kaibigan, kapatid, kung sa palagay mo ay this would be the time that you want to recommit or commit your life, maaari sa unang pagkakataon sa Panginoon. Okay? And God is speaking to you. Alam mo na ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa iyo. I want you to raise your hand. If God is speaking to you, if you want to recommit your life, I want you to raise your hand. Sige po, just raise your hand. Salamat, kapatid. Meron pa po ba? Just raise your hand. Hallelujah. Marami pong salamat. You can put down your hands right now. Father, I just want to thank you for those who have raised their hands, oh God. Maging doon sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay dakila. Dakila ang iyong mga gawa sa aming buhay. Lord, and as we try to listen to your word and try to really see, O God, Lord, na meron ka pang Panginoong magagandang bagay, Lord, na nilalaan sa iyong mga anak. And so here we are, Lord. Lord, we want to give you the best worship that we could ever give, O God, Lord. As we come to you with all of our hearts, with thanksgiving, O God. Hallelujah. Panginoon, ang dalangin namin na Ikaw ang maghari sa aming buhay. Maghari ka, maghari ka, Panginoon. Oh, sing it with all of your heart. Sa buhay ko, Buhay ko sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. isa pa, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, Maghari
sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan ko'y di mapapantayan. Pumuli ka sa awit. Pumili ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, let's give him the worship. Jesus sa'yo ang karangalan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Buhay ko sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, O Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka. Oo nga, tunay nga, O Diyos. Lord, reign in our lives, in our mind, in our emotion, in our reason, O God. Panginoon, I pray that we would safeguard, Lord, our thoughts, Lord. Na Panginoon, dito nagsisimula ang pakikibaka sa lahat ng aming mga iniisip. Nawa, Panginoon, nakatuon ang aming spirito sa lahat, Panginoon, ng iyong pagsubaybay, sa lahat ng iyong patnubay sa amin. Tunay nga, Panginoon, na you have the sustaining grace, O God, Lord. That you have, Lord, keep us safe, Lord, sa nitong pandemyang ito, Panginoon. And Lord, is a sign that why we are here, O God, Lord. Lord, dahil meron ka pa, Panginoon, pinaplano sa amin. Huwag mo hayaan, Panginoon, na patuloy kaming madaya ng mga kasinungalingan ng kaaway sa aming buhay. I pray, Lord, that our eyes, Lord, will be open, Lord, for the wondrous things, O God, Lord, that you are about to do. Lord, surely you're going to bless us. We just want to thank you and bless your name. In this we pray, in Jesus' name, everybody says, Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We're going to give our tithes and offering as we worship the Lord. Sing, strength and rise for the Lord. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. Our God will reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting
Father God, thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you for God, Lord, for the wonderful message that we have received, oh God. Lord, and for the rest of the days, Lord, we're going to bless your name, oh God. We're going to cling, Lord, on your words, on your promises to us, oh God. Thank you, Father, for this day, oh God, Lord. We lift to you, Lord, our tithes and offering, that you're going to bless it more and more, maging sa bawat isa, Panginoon, narito hanggang sa aming pag-uwi. Lord, we bless your name, Lord, and we lift your name on high, oh God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.